At ito na nga, at grabe, naggimbal po ang politika sa Pilipinas dahil po sa masasabi nating matinding presko ni VP Sara Duterte at mga matitindi niyang binitawan na talaga nga namang ito talaga ang tunay na banateras. Ito talaga, wala, legit banateras to. Ang lupit eh, talagang ito sa sobrang lupit. Yung mga sa kasalukuyang humahalik ng tumbong ni Tambi ay tumigil para ipagtanggol siya. Ika nga biglang tumigil at sabi, sandali, hindi pwede yan. Ipagtatanggol namin yan. Yeah? Habang sila'y dumidila ng puwet ni Tambi, pambira, napatigil po sila at nag-react sila. Ganun katindi po ang nangyari sa presscon ni VP Sara Duterte. Kaya nga exciting po kasi sabi niya next week, ibig sabihin this week yun, meron siyang bibitawang mga salita patungkol ho dito kay Romualdez. Nako, hindi natin alam kung ano yan, pero definitely mawiwindang ang taong bayan na naman ho nito. Mawiwindang na naman ang Pilipinas ho nito, di ba? At ano nasagot nila? Wala yan kasi ano lang yun. Wala yan. Hindi ako, ito nga, nagtataka nga ako mga kababayan eh. Mantakin mo, ang tinira ni VP Sara Duterte, walang iba kung hindi si Amy at saka si Marcos, si BBM. Pero sino unang nag-react? Sino unang mga ganun-ganun? Oh, di ba? Yung hindi naman kasali. Kasi siyempre nga naman, pag ikaw nga naman nakasalalay ang iyong pangangampanya, ang iyong campaign funds, nakasalalay dyan, talagang gagawin mo ang lahat para ipagtanggol ang amo mo. Campaign funds ang kapalit niyan eh. Pag hindi namin pinagtanggol, wala kaming campaign funds. O, di ba? Pakinggan mo natin ito paso. Pumalag kay Vice President Sara Duterte ang anak ni Senator Amy Marcos matapos pagbanta ng bise ang senadora na huhukay ng labi ng kanilang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Giit naman ang kampo ng mga Duterte, huwag gawing literal at bigyan ng mali siya ang mga pahayag ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ang mga salitang yan na binitiwan ni Vice President. Alam mo, no one can deliver this kind of statement with sarcasm, with this kind of statement na cool at maganda pa rin kung hindi si VP Sara Duterte lang. Pasabi mo sa iba yan, magmumukha na silang bruha. Pasabi mo sa iba yan, magmumukha na silang engkanto. Si VP Sara Duterte yung papahukay ko. Yan, Saka nakakitang ganyang kachilax. Tapos sasabihin nila, kesyo daw nagme-meltdown. Hindi, yan ang sinasabi ng mga congressman. Ganyan ba mag-meltdown ng mga asawa nyo? Yung mga kabit nyo, ganyan mag-meltdown? Hindi. Pag nag-tantrums yung mga kabit nyo, I found! Pagkatapos kong lunukin! Bumububo pa di ba? Pagkatapos kong gawin na lahat! iPhone! Kalalabas lang ng iPhone 16 sigurado ako yung mga kabet ng mga congressman natin. Ganun mag-meltdown, ganun mag-tantrums. Si VP Sara, ganun ba? Ang chillax-chillax eh. Sinabi ko kay Amy, hukayin ko yung tatay ninyo. Sara Duterte sa press con niya noong Biyernes, posible raw maging dahilan para kasuhan ang bise. Binantaan daw noon ni VP Sara si Senator Amy Marcos na huhukayin. Grabe no, kakasuhan siya. Sino nagsabi? DOJ. Nagreklamo na ba yung pamilya Marcos? Hindi. Una-una, nagreklamo na ba yung mismong sinabihan niya na si Senator Amy? Unless inutusan kayo ni Senator Amy, uy, kasuhan nyo yan. Inaano yung tatay ko, napatay na. Hindi.
ang unang nag-react ay ang DOJ even without the consent of Senator Amy. Alam mo yun, hindi man lang pa nagre-react si Senator Amy, nag-react na kagad. Huwag naman masyadong sip-sip. Halata eh. Hindi maganda yung masyadong sip-sip. Ang pangit tignan, masyadong sip-sip, masyadong pangit. Ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung hindi ititigil ng mga Marcos ang pag-atake sa kanya. Matatanda ang noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tuluyan ng mahimlay sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pinag-aaralan nila ang legal na aspeto lalo't hindi aniya magandang pakinggan ang ganitong mga banta mula sa bibig ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero it desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, and there are many other moral principles that are being violated. Take note moral principle that being violated. It's not legal principle. Moral. I mean, as far as I remember, Department of Justice yan. Hindi yan Department of Morality. O kaya Department of, di ba, mga Department of Religion so that you can tackle morality. And we're looking at the legal aspects also. Yan ang pwede nyong gawin. Look at the legal, wag tayo sa moral. Kasi in terms of moral, I don't think you have the moral masasabing moral authority in para punahin po ang morality ng ating vice presidente. Hindi na ho nyo tungkulin yun, sir. Mawalang galang na. Hindi nyo po tungkulin yun. Tungkulin na po yun ng kung sino man ang nagpapayo moral sa moral ho ni BP Sara Duterte. Huwag na ho nating pakialaman yun. We're conducting a study. Base sa Revised Penal Code Article 353, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero belta Wala naman sinabi pambabastos. Ang sinabi dito, malicious imputation of a crime or vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, o yun, pambabastos, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or blacken the memory of one who is dead. Pagka ganyan po, mga kababayan, yan, sinasabi nilang pambabastos, dapat po ang nagkakaso niyan, yung kamag-anak. Siyempre, di naman po pwede yung patay na ang magkakaso. Definitely yung kamag-anak niya magkakaso. Di ba? Kaya lang, parang mas nauuna pa agad-agad yung ating DOJ kaysa sa kamag-anak ang magkaso. Magsabi na, ay, di maganda yung sinabi mo, 3, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero belta ni Attorney Salvador Panelo na kaalyado ng mga Duterte, hindi dapat gawing literal ang mga pahayag ng bise. Huwag daw itong bigyan ng mali siya. Ano bang violation? Ang violation, kung ginawa mo, nakalkalin mo nang walang reason, kung walang paintulot ang hukuman, kasi kailangan, kung meron kang gagawin dyan sa remains, you have to ask permission from the authorities. Pumalag naman kay VP Sara ang anak ni Senator Amy Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc. Sa isang pahayag, nagulat daw si Governor Manotoc dahil idinawit ng bise ang kanyang ina na loyal friend at supporter daw. Sir, mag-concentrate ka na lang dyan sa Ilocos Norte. Huwag ka na makialam sa national. Hindi, ako nagsasuggest lang. Hindi, kasi importante na mag-concentrate ka na lang sa Ilocos Norte. Kasi sa totoo lang, kung hindi naman siguro yung dati mong nanay ang gobernador dyan, baka hindi ka manalo. O kung hindi nga apelido mo, Monotok di ba? Kasi siyempre, alam ng mga kababayan natin dyan na ikaw ay anak, di ba? So, wag ka na lang makialam. Medyo hilaw pa. VP Sara sa maraming taon.
Dagdag pa ni Manotok, nalulungkot siya na tila pinipersonal aniya ni VP Sara ang mga nangyayaring na ika nga ng marami ay politika lamang. Wala pa ring pahayag si Senator Ayan. Yan ang dapat magbigay ng pahayag. Yung nanay mo, wag ikaw. Ano ka kagad, pasok ka kagad sa eksena, nakikisali ka, nakikisawsaw ka na kagad. Unless, meron kang intensyon na tumakbo sa nasyonal, di ba? Kung may intensyon kang tumakbo sa nasyonal, ayun, sige, pwede yung pakikialam mo. Ni tungkol dito, hindi rin nagbigay ng komento ang palasyo. Yan, yan ang mga dapat nagbibigay komento na. Palasyo, o si Senator Amy, yan ang dapat talaga nagkokomento na. Yung problema, yung mga amuyo nga nagkokomento, yung mga panggulo. Para sa isang political analyst, dapat nang magsalita si Pangulong Marcos sa umano'y pambab... Ito naman yung isang political analyst natin na pinklawan to the blood. Dilawan, yung kanyang buto, yung kanyang dugo, pinklawan. Ito, pakinggan nyo ha. At talagang ina-adjit niya si Marcos para mag-away yung dalawa, para makapasok yung kanyang iniidolot sinasambang mga dilawan. Bastos ni VP Sara sa kanilang ama. Baka magmukha kang weak leader kung wala ka man lang sagot. Mas mahalaga as a son, bilang anak ng iyong ama, ay bakit kinakailangan naman si Big Bird. Big Bird! Huwag ka nang ano. Tapos na panahon nyo eh. Ano ito ni ng mga Aquino eh. Tapos na panahon nyo. Na-shoot na kayo sa Inodoro. Sinusubukan nyo pang isurvive yung mga dilawan eh. Sinusubukan nyo pang buhayin eh. Hindi kasi alam mo, ito problema dito sa mga dilawan na ito, sa mga pinklaw na ito. Feeling nila, pag napag-away nila ang Marcos at Duterte, makaka-score pa sila, makakabalik pa sila sa authority, makakabalik pa sila sa gobyerno. Alam mo, sir, nabigyan na kayo ng 6 na taon. Ha? At doon sa 6 na taon na yon, pangit ng ginawa ninyo. Yung administrasyon ng mga dilaw, hindi maganda. Actually, hindi nga lang 6 na taon eh. 12 years. Kung pagsasamahin nyo yung kay Cory at saka kay Pinoy, 12 years naghari ang mga dilawan. Kung isasama pa natin yung kay Ramos na inanoint ni Cory, na para sumunod sa kanya, nanalo rin naman. Umabot na kayo ng 18 years. Anong nangyari sa Pilipinas? Wala. May pagbabago ba kayo nakita? Wala. 'Di ba? May tulay na wala namang tulay. I mean, wala namang sa ilog para magkaroon ng tulay. Yung mga proyektong tulad ng CR na walang harang, mga ganun. Yun lang ang legacy ng mga dilaw eh. 'Di ba? Ang legacy ng dilaw mga alam naman natin eh, yung mga SAP 44, yung mga ganyan, Luisita Massacre, yung mga yan ang yan ang legasiya ng mga dilaw, yung pagbebenta ng droga, sa bagay, pareho rin naman ng legasiya ngayon. Pagbebenta ng droga na alam naman nila, hindi nila hinuhuli. Binibenta na sa tindahan, nag-aabutan sa parlor, nag-aabutan sa barbershop, nag-aabutan sa tindahan. Wala naman kayong ginawa, di ba? Ibig sabihin, Lamas, yung amo mo, wala naman nagawang maganda. Ang gobyernong dilaw, ang gobyernong pinklawan, walang magandang nagawa sa bayan. Kaya nga kayo, kaya nga nanalong isang Rodrigo Roa Duterte na isang mayor laang ng Davao, nanalo, it's because of a revenge, sabi nga nila, revenge vote. Bakit? Parang parang naapi ng walang empathy na presidente nung panahon ng mga dilaw. Walang ganun. Kaya nga ang mga Pilipino noon, ginusto isang Rodrigo Roa Duterte dahil sa kamay na bakal. Dahil yung kamay ng amo ninyo walang kwenta. Totoo naman, walang nagawang maayos sa bayan. Di ba? At talagang talamak ang korupsyon, kaliwat kanan, talamak ang alam mo yun, ang krimen, 'di ba? At higit sa lahat, talamak ang mga terorista, yung mga NPA, mga komunista. Diyan nagsimula yan sa mga dilaw eh. Wala kayong nagawang maayos.
Kaya wala kang karapatang magdadaldal dyan. Ang hilig nyo ni Heydarian magdaldal, akala mo naman may naniniwala sa inyo. Yung parang pinipilit-pilit pa nila ngayon na wala na, nag-aaway na yung Marcos at saka Duterte. Kaya panahon na naming mga pinklawan. Alam mo, tanga lang ang mga tanso. Pero hindi pa naman siguro sila sira ang ulo talaga. Hindi, totoo lang ha. Feeling ko kasi yung mga tanso, tanga lang. At saka, kung hindi man tanga, patay gutom lang. Kailangan lang nila ng pera, kaya sila, alam mo na, sumusunod-sunod dito sa kanilang amo. Alam naman natin yung mga vlogger na paganong-ganon kasi mukhang mga pera. Gusto magdala-dalang bag. So, yun talagang siste, di ba? Kaya naman sila, tanga lang, ika nga. Pero hindi naman po sila siguro si Raulo to the point na babalik pa sila sa inyo. Ewan ko. Correct me if I'm wrong, mga banateros, ha? Pero I don't think yan po ang mangyayari kung sakasakali at makakapwesto. Kasi itinain na ng 2 beses. Actually, hindi lang 2 beses. Nakailang beses na, tama. Sorry, 20, hindi lang 2, 2016. Di ba? Itinain na sila. 2019, nung senatorial election, tinain na sila. 2022, itinain na uli sila, nilagay sila, sinute sila sa inodoro. Ibig sabihin, ikaw, sawa na sila sa pagmumuka nyo? Ha? Yung mga kasama mo, pinagpipilitan ka pang tumakbong senador. Binibiru-biru ka pa na tumakbo kang senador. Ang kapal din ang mukha ng mga... Pero sana tumakbo ka nang malaman mo walang boboto sa'yo. Parang yung isa, si Chel. Di ba feeling niya may boboto sa kanya. Walang bumoto, tumakbo na lang ng Saan na nga lang ba tumakbo yun? Party list na nga lang ata tumakbo ngayon yun. Kasi nga po, walang kwenta eh. Tapos, nangyari? Kayong tatlo, nila Heydarian, nila Mark. Yung isang kasama nyo, tumakbo na lang kasi nabuisit na sa buhay. Gusto nang dumami ang views at saka content. Para may content naman siya. Malay mo nga naman, mapasali siya sa debate. Di ba? Di may content siya. Pag napasali siya doon, nako. Mo sumagot. Kailangan mong bumanat man lang dun sa bumabanat sa alaala ng iyong ama. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? And then, I said, Ang cute nito magalit, no? Ang cute-cute ni Madam magalit. Ganyan ba ang nagme-meltdown? Kasi yun ang sinasabi ng mga congressman eh. Ganyan ba mag-meltdown ng mga jowa at kabit nyo? na-realize ko, toxic na, di ba? Ikinagulat din ng ilang senador ang mga naging birada ni VP Sara kay PBBM. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And alam nyo, asahan nyo na. Asahan nyo ng tagapagtanggol to ni Marcos ngayon. Nakakahiya kung siguro buhay pa yung ama nito. Nakakahiya. Kasi yan eh. Talaga nga namang dating human rights activist ang mga pamilya nito, mga Pimentel na to. Di ba? Tapos ngayon, kasi naman, inappoint yung asawa eh. Paano nga naman siyang bibira sa administrasyon? Inappoint yung asawa niya, di ba? Kaya utang-utang na loob lang yan. To me, it's strange na in the first place na naisip niya yon, tapos verbalize lang niya. Para naman kay Senator Cynthia Villar, galit ang ugat ng mga patutsada ng bise. Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit.
Gets ninyo? Buti pa si Madam, naintindihan. Nanay na nanay ang dating ni Madam Cynthia, di ba? Na parang sinasabi niya, kasi naman masyado nyo namang talagang idinidiin, ipinorsecute nyo ng todo, inusig nyo ng todo, natural naman na magagalit din yung ali. Yun ang sinasabi ni Madam di ba? Buti pa ito, naintindihan kung saan nanggagaling si Vice Presidente. Hindi katulad nung iba dyan, nakala mo ang sasanto di ba? Nakala mo hindi nagagalit. Hindi, may mga congressman dyan, akala mo hindi nagagalit, pero pag ang kausap na si Alice Guo, tsaka yung iba na, akala mo galit na galit, kulang na lang ikulong kita sa bahay ko. Ganun di ba? Kulang na. Gago! Ganun sila kagalit kay Alice Guo. Talagang galit na galit, hindi lang yung pananalita nilang galit pati yung kanilang galit. So, siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Tingin naman ng ilang kongresista, posibleng indikasyon ito na may mas malalim pang pinagdaraanan si VP Sara. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency. Ikaw ba yun? Ikaw yung laging galit sa kamera Hindi totoo naman, di ba? Ito yung laging galit sa kamera na akala mo porket dating pulis, alam niya na lahat. Totoo. Ito yung yung asal na akala mo. Dati akong pulis kaya alam ko na lahat dito pag mali yung pag di ko gusto yung marinig ko sa'yo, galit ako. Wow! Ganun yan di ba? Siya yung dinidescribe niya dito, hindi si BP. Yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Ay, no. So, ganun pala yun. Pag galit na galit ka doon sa mga hindi sumasagot ng gusto mong sagot, nagagalit ka at kulang na lang, magwarla-warla ka dyan. Diba? Sa gitna nito, kumakalat ngayon online ang mga video ni VP Sara na sumasayaw. Naka-all black, naka-makeup at naka-koronang butterfly pa ang pangalawang pangulo kasama ang iba pang babae. Nitong weekend naman, Galit na galit sila doon, Hindi totoo. Ang fake ka talaga ng mga ng mga ilang tao. Pero hindi sila galit doon sa parang tangang hindi sila galit doon. Sino mas mukhang tanga doon? Hindi totoo. Sino mas mukhang tanga? At least si BP, cute pa yung sayaw niya. At saka as if di nyo naman ginagawa yan, pagkakampanya, sumasayaw-sayaw din kayo. Tapos sasabihin nyo, hindi, pag si BP Sara Duterte, hindi dapat. Pero pagka ibang mga politiko nang gumawa, okay lang. Ganun kayo di ba? Yung isa, yung may commercial pa, lahat sila gumaganon, parang tanga lang di ba? May mga ganun parang mga tangang galaw ng ganun. Yun ang dapat tingnan talaga at patingin kung may tama o wala. spotted si VP Sara sa Baclaran sa Parañaque. Bumili siya ng mga street food habang bantay sarado ng mga pulis. Grabe, no? Kailangan pa talagang banggitin nyo ng News 5, ano? Bumibili siya ng at bantay sarado ng mga... Pag kayo ba nagbabalita ng ganyan, sinasabi nyo pa ba yan sa Pangulo? Ang Pangulo ay nag-iikot sa isang flood control project niya at siya po ay bantay sarado ng mga pulis. Ginaganon nyo pa ba? Hindi, ako nagtataka lang ako sa pangsalsal ng News 5. Sobrang pagsalsal na yan natural lang naman na bantay sarado siya ng pulis, vice presidente siya Di ba? Bakit kailangan pang banggitin yun? Pag ang presidente ba nag-ikot, di ba? Naghanap ng kung ano man dyan. Nag-iikot din ng presidente. Sinasabi niyo pa ba? At siya'y bantay sarado ng PSG na mga umabot na sa 200-300. May ganun ba kayo? Hindi. Mga banateros, what do you think? Do you think my observation is right or wrong? Di ba? Tama ba yun na may ganung klase pang bitaw ang media na bantay sarado ng mga pulis?
Parang ang dating kasi ganito. Parang ini-imply nila, hindi totoo yan kasi binabantayan naman siya ng mga pulis. Hindi totoo yan, pamimili niya na yan kasi binabantayan naman siya ng pulis. Diba? Eh kung makikita nga ho natin ang kumuha nga ho ng picture nito, ayun courtesy of Almera Ibrahim. Sa Davao yan. Malamang sa malamang, wala naman siyang kasamang photographer. Which is, yun nga yung, sa iba, ganun di ba? Dito, wala nga siya. Ang nagpicture talaga, yung, kita mo naman sa angle yung mismong nagluluto, di ba, ang nagpicture. Pero, para nga naman makulayan na ginagamit ang resources ng Pilipinas, ginagamit ang resources ng gobyerno. Kailangan nilang sabihin, bantay sarado ng mga pulis. Hindi ba karapatan na yun ng Vice Presidente? Hindi ba karapatan niya yun? Bakit? Hindi po ba yun isang normal na galaw ng Vice Presidente? Bakit kailangan pa pong banggitin yun? Bakit kailangan pang sabihin? Bakit kailangan pang halatang halata Kaya alam mo, eto naalala ko talaga to nung panahon ni Hindi naman siya kinukumpara. Hindi ko, it's not worth comparing, but I just would like to tell you, just to tell you na alam ko yung nararamdaman kahit paano I share that feeling na nung panahon na grabe silang batikusin si Mocha, kumakain lang sa isang restaurant, opulent na daw yun, mamahaling restaurant. Chibo, mamahaling restaurant. Yung Chibo nga, wala nga sariling parang papasukan kang restaurant. Hindi, nandun lang talaga sa habang nilalakaran ganun sila kapunan nun kay Mocha. Ultimong yung paggamit ng laptop ni Mocha, MacBook ang gamit niya, mahal yan. MacBook Pro yan. Hindi mo na nila tinanong kung kanino yun akin yun. Di ba? Alam mo yung mga ganong lahat na lang ng anggulo para sabihin, para lang palabasin na masama ang tao. Mayaman yan. Ginagamit niya ng pera ng gobyerno. Pasahod yan ng gobyerno, ng presidente. Si Duterte kasi nag-appoint dyan, kaya ganyan, blah, blah. Pag nakasakay ng eroplano si Mocha, bakit nandyan sa eroplano si Mocha? Asik lang naman siya. Pero nung nakasakay yung media, utangin na tuwan. Ay, sorry. Sorry. Tuwan-tuwa naman yung mga media, di ba? Pero nung si Mocha, isang assistant secretary, panayang po na, kaliwat kanan. Ganyan ang ginagawa nyo ngayon kay BP Sara Duterte. Ultimong normal na bagay, binibigyan nyo ng kulay. Binibigyan nyo ng alam mo yun, ng malalim na kahulugan, kung ano-ano. Bantay sarado ng mga pulis. Do you really have to mention that? News 5, do you really have to mention that? Bantay, what are you implying? Hindi, wala naman. Patay militia. Hindi, wala naman. Wala naman kami ibig sabihin. Bantay lang ng pulisya. Wala kami ibig sabihin nun. Mga halata Tapos, pag nagalit sa inyo, kaya nga sabi ni Cynthia Villar di ba? Hindi nyo masisisi yung ali. Bakit? Kasi grabe rin naman Grabe rin naman yung pagpunan ninyo na akala nyo ninakaw na yung pera ng taong bayan. Parang pinatay na yung Panginoon ninyo. Binastos na yung Panginoon ninyo. Alam mo yun, parang, hello, we all have freedom of speech, even the public official. As a matter of fact, iba nga lang yung style ni Leni Robredo. Pero mas masama. She uses different language, ika nga. She uses a language on a hypocrite politician. Ganon magsalita si BP Leni. Hipokritong politiko. Nagmamalinis na politiko. Ganon siya, the way she speaks. But in reality, the content of her speech is worse than the speech of or the press con ni BP Sara Duterte. You know why? Remember the palit ulo issue? Kung saan nag-trending nga si Mocha doon na nagalit siya kay BP Leni. Because
yung palit ulo is a different meaning na minali ni VP Sara Duterte at nagbigay siya ng numero sa UNGA o sa UN. Nagbigay siya ng maling numero ng mga quote-unquote not proven death ng EJK na sinasabi nila. Na pinauso lang nila na there is an EJK in our country na meron ng ganitong numero na hindi naman tama. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung numero na yun. That numbers came from bubbles ika nga eh. Tapos, yung sinasabi niyang palit ulo, mali ang description niya. In other words, mga kababayan, yung kay Leni Robredo, fake news. Dito kay VP Sara Duterte, salitang pangmasa. Pero wala namang ipinake news. As a matter of fact, totoo pa nga yung sinabi niya eh. Naalala niyo yung sa ano, di ba? Yung sinabi niyang sarilo. Totoo po yun. Walang hindi totoo doon sa sinabi niyang yun. It is true. Di ba? Katotohanan po yun, mga kababayan. Walang fake news. Si Leni Robredo, bawat buka ng bibig nun, puro fake news. Puro maling pag-aakusa sa presidente. Oh. Di ba? Nagreklamo ba ang gobyerno nun? Binanatan ba ng mga congressman yun? Kinontrol ba ng presidente o ng Speaker of the House at sinabi nila, banatan nyo yung si Leni Robredo or else wala kayong project. May ganun ba kayong nakatanggap noon, kayong mga congressman? Tatahimik nyo nga nun eh. Ngayon lang kayo dumaldal. Parang ngayon lang kayo talaga naging gumaganon-ganon, bumubula ang mga bibig. Na alam naman natin, may dahilan. Sabi nga, money specs. Di ba? Ang pera talaga parang ano yan parang ano yan, para kay mga jukebox. Pero social na ngayon, papel na. Papel na ang jukebox ngayon kasi anong balita natin, basket daw. O bag. Pag lumalabas daw sila sa opisina, bag ang bitbit, may lamang pera. Cash. Kasi nga naman, hindi pa pwedeng ang GCash. Magkakaroon ng paper trail o kaya fund transfer, hindi pwede. Kaya para mas matindi ang bigayan, ang milyon-milyon bilyon-bilyon ng bigayan Kaya naka-cash na lang, naka-bag na lang. Sa bagay. Hindi, pero pwede naman palitin yun. Bili ng patek, di ba? Gago! Patek. O kaya ng Rolex. O kaya ng kotse. Ganyan kayo Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan, so, ayan po, ganyan po ang impact ng speech ni VP Sara Duterte. Kitang-kita nyo naman, di ba? Nagre-react ang mga politiko sa speech ng ating Vice President. Nakitang-kita nyo dito, alam nyo, sinasabi nung iba, meltdown yan. Pero in reality, hawak ni BC, hawak ni Inday, ang bola. Ika nga. Bola ng politika, hawak niya. Hawak niya Basta nagsalita po siya, gumagano ng buong gobyerno. Kunwari lang, tahimik. Kasi kitang-kita ko Alam ko yung tinuturo sa inyo Tahimik lang kayo, wag kayo himik para ayan lang natin si VP Sara. Pero ano ginagawa ninyo? Inuutusan ninyo yung mga amuyong ninyo na kayo ang sila magsalita. Ang totoo. Inuutusan ninyo. May GC kayo inuutusan nyo magsalita kayo kayong pumiyok para hindi na magsasalita yung presidente. Kayo na lang ang pumiyok. Kayo na lang ang magsasalita, magtanggol. Di ba? Alam ko yan Nandyan ako sa GC nyo. Doon pala si Badat. Yung pangalan numero ko dun
Oh, inuutusan kayo eh. Oh, di ba? Kaya yan ang hirap sa atin eh. Oh. Anyway, ayan muna. Subaybayan pa natin ang iba pang presko ni VP Sara Duterte. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros.